Naghahanda ng COMELEC para sa posibleng kauna-unang BARM parliamentary elections ngayong taon. Dahil lusot na sa Senado sa ikalawang pagbasa ang panukalang batas na mag-uurong sa eleksyon nito sa Setyembre. Ang detalye sa report ni Luisa Erispe. I move that we approve it on second reading. Close the period of amendments, Mr. President. Hearing no objection, the period of amendments closed on 1823. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang panukalang batas na isagawa ang kauna-unahang parliamentary elections sa BARM sa Setyembre ngayong taon. Ito na ang magiging ika-4 na beses na iuurong ang parliamentary elections mula pa noong 2022. Matatandaan na sinabi ng Commission on Elections na hindi nila kayang isagawa ang halalan sa BARM na dapat sa Marso dahil kamakailan lang nagpasa ng batas ang BARM government para sa bagong parliamentary district sa rehiyon. Pero bago lumusot sa ikalawang pagbasa, may inamyenda sa panukala ang sponsor nito na si Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Sa oras na maisabatas, imbis na mag-intay pal ng 15 araw, agad na itong ipatutupad upang magkaroon ng sapat na oras ang COMELEC na maghanda para sa eleksyon. Delete the phrase 15 days after and replace with immediately upon. And the provision will now read as follows. Section 9, effectivity. This act shall take effect immediately upon its publication in the official gazette or in a newspaper of general circulation. Samantala, humihingi naman ng karagdagang 100 milyong pisong pondo ang COMELEC mula sa Kongreso para paghandaan ang nalalapit na eleksyon. Kailangan ng budget. Kailangan ng budget para masiguradong ang guro ay may sapat na honoraria, para masiguradong may sapat kaming kagamitan, at para masiguradong ang botante ay makakaboto ng maayos. May ilan naman raw na binago ang Bangsamoro government sa magiging eleksyon. Magiging back to zero umano ang COMELEC sa accreditation ng mga political parties at sectoral organizations. At posibleng 1 metro ang magiging haba ng balota o kaya ay 2 balota kada botante dahil paghihiwalayin ng balota para sa district representatives at para sa sectoral organizations. Yung pong mga tinatawag nilang sectoral organization, sa halip na merong assemblea, ang bawat isang sektor ay ihahalal na po directly ng mamamayan. Napakalaking pagbabago po yan at binaliwala rin po ng parlamento yung lahat ng mga na-accredit na ni COMELEC ng mga political parties at saka yung mga sectoral organizations. Sa ngayon, handa naman raw ang COMELEC pero puspusa na magiging voters information campaign sa BARM para lahat ng botante ay makaboto ng tama. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.